So ang ating pinakang focus naman sa video lecture na ito ay familiarization sa mga common name, usually sa mga common name ng ating ano muna, carboxylic acid. So, when say carboxylic acid, ang makikita natin sa structure ay yung carbon natin, meron siyang double bond with oxygen, tapos yung nasa dulo ay OH. Parang meron siyang carbon. Ito pong carbon na double bond sa oxygen, this is called the carbonyl carbon. Then, pag ang nasa dulo ay OH, after ng carbonyl carbon, that is called a carboxylic acid. Carboxylic acid, also known as a organic acid, organic. Siya po yung acid na merong hydrocarbons. Okay? So, let us first explore kung ano ba yung mga pangalan ng ating mga uh, carboxylic acid in terms of its common name and ayupak. Ang common name ng carboxylic acid ay usually kinuha sa mga sources niya. Ano, kung ano yung mga sources. For example, for the carboxylic acid that has a one carbon, ang pinakang common name niya ay formic acid. So this one carbon is called formic acid. Okay? So, ang formic acid ay tinerm dun sa acid na na-extract from ants. Meaning, kinuha siya sa ants or sa mga langgam. Kapag in-extract niya yung ano, nung acid, nung langgam, meron sa acid ay formic acid. So, this is the common name. Then, ang ayupak name naman niya is, you remember yung ating mga ano prefix kapag uh, ini-indicate natin ang number of carbons. Pagka sa one carbon, 'di ba, met? Then originally kung siya ay hindi carboxylic acid, kung siya ay hydrocarbon lang, methane. So yung letter E dun sa methane ay ire-replace nyo ng oic acid. So ganun lang po yung kanyang ano, yung E replace with oic. So magiging pangalan niya sa IUPAC name ay methanoic acid. Okay. So for the next common name, we will have this. Uh, two carbon po ay acetic acid na. Ito, this is the two carbon. The first carbon is the carbonyl carbon ng carboxylic acid, yung carbon double bond to oxygen. Then this is the second carbon. Dito po kasi isang carbon lang tapos hydrogen oxide. Dito this two carbon. This one is called acetic acid. So, the source of acetic acid, syempre yung ating ginagamit sa bahay, yung nagamit sa pagluluto, that is vinegar. Acetic acid, also known as the vinegar acid. Ano, the source niya ay vinegar. Then, ang kanyang magiging systematic name ay pagka 2 carbon eth, so ethane originally, tapos i-replace natin ng uwic yung letter E. So, ethanoic acid. Okay. Next, we will have this three carbon that is propionic. Propionic. Ang common name ay propionic. Pero medyo may sense na rin kasi ang prof I means three carbon. Then ano po yung source ng propionic acid? Propionic acid source, this acid can be from milk, also known as the milk acid, propionic acid. So ang kanya magiging systematic name ay bale Profane originally, pero ang ating gagawing ano ay uwic suffix, uwic acid. Sa ano systematic yung A replace lang with uwic acid. Next for carbon we have butyric butyric acid. So may term pa rin naman na acid dito. Acid. So, anong pinakang common source ng butyric acid? This butyric acid can be from uh, cow or yung butter. Ano, galing siya sa butter na from the cow. Then, ang kanya magiging ano is, 'di ba, butane. So, butane magiging butanoic, buta sa systematic name. So, butanoic acid. Okay. Next po, pag 5 carbon naman, this is called
Valeric, 5 carbon, valeric. Ang carbon pong una ha, itong carbonyl, 1, 2, 3, 4, 5. So this is called as valeric acid. Ano naman po, saan naman nakukuha ang valeric acid? So galing siya sa valerian root, sa certain roots ng plants na valerian. So I don't know kung anong itsura mismo nitong Valerian, pero diyan siya ano ko sa ugat. Then, what is the systematic name? That is pentanoic. Penta means five. Usually, originally, pentane dapat, pero dahil ano na siya, that is oic acid. So, pentanoic acid. So, next for the common name is this one, the 6 carbon. So, this can be called as caproic acid pag 6 carbon. Caproic acid. Pag nakarinig kayo mga capro, yan, galing yan sa goat. An acid from the goats. Then, ang kanyang pinakang systematic name, hexane, from the word hexane, tapos papalitan nyo lang ng oic acid. So, hexanoic acid. Okay? So for the 7 carbon, we have enantic. Ano? Enantic. It's called enantic. Common name niya, enantic acid. So wait lang ha. Patayin ko lang. So this is enantic acid, common name. Then galing siya sa vines. No, sa vines. So I don't know kung anong klaseng yan, plants, pero galing siya sa vines. Yung enantic. The source is vines. So, heptane, magiging heptanoic. Yan po yung kanyang, heptanoic acid. Okay. So, for the 8 carbon, we have capillar. For the, is caprelic. Caprelic naman, caprelic. Ito po, narinig niyo na naman, caproic, iba po yan. Yan, sa goat din. Pero this one is pa rin, sagot pa din. That's caprelic, caprelic. Magkabaya, ang 8 ay caprelic. So goat pa rin ang kanyang source. Then octanoic, octanoic ang kanyang magiging pangalan sa carbon. Then we have also 9 carbon, which is named as pelargonic. So pelargonic. Ang pelargonic ay galing sa pelargonium, a herb, a herb na called pelargonium. Pelargonium. Then, ang 9 carbon, that is nona, noic, noic acid. Okay, for the 10 carbon, ang pinakang common name po ng 10 carbon ay capric. Ang capric ay galing sa goat pa din. Okay, goat 10. Then, decanoic ang kanyang systematic name. Okay? So, for the next sets of video, we will tackle naman yung mga example ng mga given na kung saan meron siyang carboxylic acid. We are going to apply this following common name or IUPAC name. So, it depends sa na, So, doon sa mga example natin sa next video, meron pong mga substituent and may mga other functional group. Pero kung mapapansin natin, sa priority list, number 1 po ang carboxylic acid. Kaya, kadalasan ay sa oic acid nag-e-end yung mga example natin na merong kasama siyang ibang functional group kung meron. Okay? So that's all for this video. I hope ay napabiliarize nyo na yung mga common name at saka sources ng carboxylic acid, also known as the organic acid. Then, ito, importante din to. Lalabas din ito sa mga question natin kung saan na kukuha yung mga acid. Ang common name niyan ay kadalasan kinuha sa sources. Kung ano yung acid na nakuha dun sa mga sources. Then the IUPAC name is dun sa ating na inuumit lang yung letter E
tapos pinapala ng oic acid. Okay? That's all for this video and God bless.